Pag ganun, Palas Piñas. Kasi dito may payutan ka agad dito. Dito diretso. Ganda oh, grabe. Sa ikot pa ako. Enjoy ako eh. Oh, komportable. Ang ina. Ito. Yan. Magandang araw sa inyo, Taste Ride PH subscribers and mga hindi pa subscribers dyan. Subscribe kayo. Pero, andito kami ngayon sa South Moto Cafe. And maraming salamat, Madam Candy, sa pagpapahiram sa amin ng motor from Royal Enfield Bacoor. Well, actually, this is an event from Royal Enfield. Ngayong Sabado na to, or ngayong araw na to. Ayoko na bumaba! And ngayon, tinest ride natin itong Royal Enfield Classic 650 ng RE. Eh, syempre, ano pa bang nihintay or ano pa bang dapat sabihin? Classic na to eh, bobber. Ano ba yung, nakita niyo ba yung motor ko? Bobber din yun. Dahil ano yun eh, anong tawag dun sa ano? Trying hard na bobber yung motor ko eh. So, bias ko to. So, ayan. Pero more about the bike, siyempre, ano bang una natin mapapansin? Well, for me, not being biased. Well, for me, not being biased, pero puti, kulay ko yan. Gusto ko yan, mga gantong tone. Although, sa pula, hindi ako mahilig sa gantong color. Hindi ko alam kung pula to or purple, pero maroon, I don't know. Valiant Red, yung colorway niya sa RT. So, color combination wise, okay siya sa akin. Okay to sa akin pan daily. Masasakyan ko to nang wala akong regret na, ba't hindi ko kinuha ko? So, okay siya, good. Riding position. Well, majority naman sa atin, galing sa mid-foot na position, which is mga Pantra, Keyway, Classic 250. Ito, if you're going to transition sa gantong bike agad, may small learning curve. Kasi, yung muscle memory natin, naka-ano siya eh, kumbaga naka-program siya sa mid-foot na orientation. Pero pag sumasakay ka, pag galing kang stop, pag sakay mo, medyo hahanapin mo yung foot peg. So, very very small adjustment lang sa transition pag magba-bobber ka. And napansin ko, bobber setup talaga siya with 19s in front and 18s at the back, parehong nakarayos. So, ang ganda nung feels niya. Actually, na-test ride ko yung lahat ng motor dito eh. Dito lang ako lumayo. Umabot na ako ng Tagaytay, inikot ko na dito. So, ganun kalayo. Pero, itong motor na to, based on the riding position, feel ko kaya kong umabot hanggang Pangasinan nang hindi ganun kapagod. Kasi, very upright, front yung foot orientation, basta relax. Ang magiging problem lang siguro is baka antukin kasi sobrang relax niya. Then yung hangin, so siyempre sa lumulat ng hangin kasi upright position. So yun yung mga cons on this riding position. Pero all in all, na yun eh. Pwede mo nang hindi pansinin kasi good bike, good quality bike. Hindi siya ganun kabilis eh. Well, as expected kasi tuned siya for a bobber specs, meaning to say takbong pogi lang, pero it's a 650 na twin cylinder, so pag binirit mo, ibibirit ka niya, pero at most hindi mo naman siya gagamitin sa biritan. And for its wheelbase, medyo mahaba, so hindi siya ganun ka-nimble, kaya medyo mabigat siyang i-move. Though again, it's a bobber, it's a classic, hindi mo na yun papansinin eh. Hindi ka naman bibili ng bobber kung gusto mong bumenking-benking. So, it serves its purpose. Bobber style. All LED lights except for the signal lights. Maganda na yung buga ng ilaw. Hindi na pupugak-pugak yan. And in terms of the dash, good props to RE for retaining yung
dashboard nila na tachometer, na analog tachometer. And gustong-gusto ko yung touch of digital nila dito. Na alam ko pwede itong gawing Waze or pwedeng maging navigation itong maliit na to. So ayun. Ano pa ba? All in all, kung gusto nyo makita yung impression ko, panoorin nyo to. Sure, ayaw pumasok. Baka... Ayaw. Okay. Laban mo na yan. Magpa-research ka. Ito na, first time kong sasakyan. Oh, komportable. Ang ina. Ito. Ah, ganda! Ganda pre, tangina. Hindi ako nakapagsalita doon na matagal-tagal. In-enjoy ko muna yung bike. Well, sitting position, may konting learning curve. Kasi all in all, good bike, pricing at 429,000. Siguro gagawin mong factor yung price niya, mahal. Pero sub 500 na bike, marami ka na kasing option eh. Pero if you're going to filter it sa bobber lang, for me, good buy to. I mean, good buy. Quality buy siya. Laki ng tangke, good sitting position. And ito, may mga panniers ka pa na from Royal Enfield din. So, pasado sa akin tong motor na to. Pero for some na hindi ko gusto, ano ba? Teka, for some na hindi ko gusto, ngayon ako maghahanap. Well, ayoko nung foot peg niya. Well, it's a preference lang naman. Foot peg, and actually pinipilit ko na lang na maghanap ng hindi ko gusto eh. Though yun lang, for the foot peg at least kasi pag maulan, may tendency to na madulas eh kasi it's rubber. So pwede ko siyang gawing siguro bakal or mas high quality na rubber pa. So ayun. And bottle pipe, okay siya sa akin. And for the fender, ano yan? Oo nga. Actually for the sound, decent naman yung tunog. Kaso nga lang, di ko siya gusto kasi ang preference ko is inline 4. Pero ang layo, di ba? So, pwede nyo siyang i-disregard. Pero kung gawin nyo itong inline 4, parang hindi na rin bagay kasi hindi na siya classic. Ayun nga, hindi na siya classic. Then, well, part kasi ng characteristic ng bike is is yung classic niya. So, hindi siya upside down fork. So, it's a telescopic fork. Pero, good touch yung cover nila dito. And I believe, itong front part na to, pwede hata itong lagyan din ng lagyan ng plaka. Kasi for other Asian neighboring countries, may plaka sila sa harap. So, ayun. Hindi ko gusto yung signal lights. Kasi hindi siya LED. Well, ayun nga, pilit na lang yung mga bagay na hindi ko gusto kasi maganda yung bike overall. So, yun lang. Hindi na natin pahabahin to. Please do like and subscribe on our videos dito sa YouTube, Facebook, may Instagram din kami and TikTok. Kaya,
Na nyo naman, puro kayo nanood eh. Pindutin nyo rin yung like button.